sa pagpapatuloy ng ating istorya. Makalipas ang ilang saglit habang naglalakad sina Jiang Wang at Zhang Linchuan sa mahinaong kalsada ng Tangxi, isang uwak ang bumaba at nag-iwan ng isang balahibo, tila ba isang palatandaan, sa gitna ng katahimikan ng lungsod, isang matandang lalaki ang dumaan sa kanilang tabi. Sinabi ni Jiang Wang na ang mga lokal doon ay mga mangangaso at karaniwang nagtitipon lang tuwing unang araw at ika-15 ng bawat buwan, dahil hindi yun market day, para silang nasa lungsod ng multo. Pinuri naman siya ni Zhang Linchuan, halatang pinaghandaan niya ang mission. Napaisip si Jiang Wang, si senior brother Zhang ay top student sa ika-5 taon ng akademya. Kahit ang mission na ito ay galing mismo sa dean, para gabayan kami ng mga nakatatandang disipulo, hindi ko dapat sayangin ang pagkakataon, agad siyang sumagot, isang karangalan para sa akin, senior brother Zhang. Dumating sila sa eksena ng krimen kung saan sinalubong sila ni Constable Tang Dun, puno ng galit ang kanyang boses. Nagmakaawa siya ng tulong para sa hustisya, sina Tang Danya at ang asawa niya ay mabubuting tao, ang mga hayop na to, nakakasuklam, lintik sila. Sa pinto ng bahay ay may talismang nakadikit sa kondado, malamig ang utos ni Zhang Linchuan, buksan mo, mabilis ang tugon ni Tang Dun, masusunod po, binuksan niya ang bahay at sa malubong ang nakakasulasok na amoy, napatakip ng ilong si Zhang Linchuan. Habang sila'y naglalakad papasok, lumitaw ang corpse chi at may mga kalansing ng buto sa paligid. Si Tang Dun, na natili sa labas, paulit-ulit ang paalala, mag-ingat kayo mga ginoo. Nakakita si Jiang Wang ng kalansing sa ibabaw ng mesa, hindi ito karaniwang pagkabulok, alam niyang ito'y gawa ng corpse controlling magic ng isang demonyo. Humingi siya ng pahintulot kay Zhang Linchuan para mag-imbestiga, pumayag ito, ngunit sinabihan siyang maging alerto kapag may banta. Naghiwalay sila ng rota sa pag-iimbestiga. Pumasok si Jiang Wang sa silid ng bata, may mga laruan at sa gitna nito, isang maliit na kalansay na babae, nadurog ang puso niya sa nakita. Pagkatapos, kinuha niya ang isang papel sa sahig at nakita niya itong may drawing ng isang masayang pamilya, at napagtanto niya na binura ng demonyo ang kasiyahang iyon. Bigla na lang bumangon ang kalansay, sumigaw ng Big Brother, at sumugod sa kanya, pero mabilis si Jiang Wang, tumalon siya palayo at malakas na sinipa ang kalansay, handang lumaban. Sa mismong sandaling nakahandusay ang bungo sa malamig na sahig, bigla itong nagsalita gamit ang tinig na tila galing sa kailaliman, maliit na Daoist, kanina'y nilamon ka ng galit dahil sa pagkamatay ng babaeng ito, pero ikaw rin ang nagwasak sa huling bakas ng kanyang pagkatao, kayong mga mapagkunwari. Ngunit, hindi natinag si Jiang Wang at sumagot ng may malamig na titig, ikaw ang pumatay sa kanya, sinira mo pa ang kanyang labi, isa kang demonyong halimaw. At hindi kailanman magigiba ang aking Dao Heart, ngunit sa kanyang isip, may gumugulo, ang silid na ito, tiyak na tinakpan ng mahika mula sa mundo sa labas, kung hindi, siguradong pumasok na si Senior Brother Zhang dahil sa ingay. Tumaas ang kilay ng kalansay at tumawa ng may panunuya, matigas kang bata, pero baliwala yan, wala nang makakalabas sa silid na ito, kaya't dahan-dahan mo na lang hintayin ang wakas mo. Maya-maya, naglabasan ng kulay berdeng lason sa paligid, dahilan mapalibutan nito si Jiang Wang, mariin siyang napaisip, habang nagngangalit ang ngipin sa tensyon, kung sigurado siyang mamamatay ako, hindi na siya magpapakahirap sa psychological warfare, hinihintay niya akong mawalan ng focus bago biglang umatake. Ibig sabihin, nasa loob pa rin siya ng silid. Saka siya nagpakawala ng matalim na pahayag, wala raw makakatakas, mas maganda nga. At doon, ginamit ni Jiang Wang ang kanyang bagong Purple Chi from the East Sword Technique, ang unang anyo para pumatay. Gamit ang bilis bilang sandata, isang pagsabog ng matinding purple lights ang lumaganap sa buong silid. Sa sandaling yun, kumislat ang sulok ng pader dahil sa matinding pagsabog mula sa teknik na pinakawalan ni Jiang Wang, kunot-noo niyang itinaas ang espada, may bahid ng berde, likido mula sa kalaban, kahit hindi ko nabasag ang ilusyon niya, nagkaroon pa rin ng tama, gaya ng inaasahan. Mula sa teknik niyang, classy Daoist separation of yin and yang imitation, may isang nakakakilabot na anyo na lumitaw, titig na titig kay Jiang Wang mula sa loob ng barrier array. Ang kalaban, habang nakamasid mula sa labas ng harang, bulong nito, pambihira, isang karaniwang espada lang ang ginamit niya pero nakalusot sa white bone sex imprisonment technique, hindi pa siya grounded sa foundation phase, pero ang husay niya sa espada, ibang level na, hindi dapat basta-bastahin. Biglang lumingon si Jiang Wang, lumipad ang espada sa isang malakas na slash, nagtatago ka pa rin? Sige,
Uulitin natin, kasabay ng bugso ng hangin, nagliliparan ang mga kurtina sa silid. Pero hindi siya umabot sa kalaban, bulong niya habang naglalagablab ang galit sa mga mata, naku, nakatakas. Dumating si Zhang Linchuan, tarantang pumasok sa silid. Junior Brother Jiang, ayos ka lang ba? Hindi sumagot si Jiang Wang, tuloy-tuloy sa paglakad palabas ng silid, bakas sa mukha ang matinding galit. Napaurong si Zhang Linchuan, anong nangyari? Isang demonyo ang gumamit ng magic para ikulong ako. Senior Brother Zhang, may nakita ka bang bakas niya sa labas? Sagot ni Jiang Wang habang naglalakad sa bakuran. Pero napatigil siya nang makita ang dalawang sunog na kalansay, isa sa mesa, isa sa bintana. May bakas pa ng elektrisidad. Malamig na sagot ni Zhang Linchuan, yung dalawang bangkay sa labas, naging zombie, pero pinasabog ko sila, nakalaban mo ba ang Demon Cultivator? Itinaas ni Jiang Wang ang espada, may bahid ng dugo, napailing siya. Sayang, hindi ko siya napatamaan ng husto, nakatakas pa rin. Tama na yan, mariing tugon ni Zhang Linchuan, at sa huling saglit, ipinatong ni Jiang Wang ang espada sa palad ng kapatid bilang pagbibigay ng kanyang nakuhang tagumpay. Patuloy na wika ni Zhang Linchuan habang matamang nakatitig sa patak ng dugong ibinigay ni Jiang Wang, sanay ang vice din sa 6 trigrams technique, basta maibigay natin sa kanya ang dugong ito, tiyak matutunto niya ang Demon Cultivator. Sa sandaling yun, nagsimula ng maglakad si Zhang Linchuan, sambit pa nito, Tara na, kahit papaano may maipapaliwanag tayo kay Master Dong tungkol sa nangyari, ngunit bigla siyang huminto, lumingon kay Jiang Wang at nagtanong, o ako lang ba ang nakapansin, parang masyado kang galit kanina, Junior Brother. Yumuko si Jiang Wang at mahina akong nagsalita, may kapatid akong babae sa ama. Malapit kami noon, pero nang pumanaw ang aming ama, sumama siya sa Wangjiang City kasama ng aming madrasta matapos silang magpakasal. Matagal na kaming hindi nagkikita. Kaya nang makita ko ang batang babae na biktima ng kalupitan ng demonyo, naisip ko, paano kung siya yon, doon ako nadala ng emosyon, patawad, Senior Brother. Makalipas ang ilang sandali, inabot ni Jiang Wang ang isang supot ng pera kay Tang Don, habang nakasakay sa kabayo, mariing wika niya, Constable Tang, pakiayusan ng maayos na libing para sa pamilyang ito, nang mapanatag sila. Tumango si Tang Don na may bahagyang pagyuko, salamat po sa ngalan ni Nier. Pagkatapos, mabilis na tumuloy sa paglalakbay sina Jiang Wang at Zhang Linchuan sakay ng kanilang mga kabayo. Makikita ang dalawa sa kalagitnaan ng gubat, sakay ng kabayo, habang mariing wika ni Jiang Wang, kahit ganito kasulok ng lugar ang Tangxi Town, may mga opisyal na daang pinoprotektahan ang mga formation, hindi biro ang pondong nilalan ng korte taon-taon. Kalma namang tumugon si Zhang Linchuan, pero alam mo bang kahit gaano kalaking gastusin, kaya lang nitong palayasin ang mga mababang antas na halimaw at hayop, kung may makapangyarihang nilalang, kailangan pa rin ng malalakas na tao para harapin ito, lalo na ang tinatawag nilang ferocious beast. Nakataas ang kilay na sagot ni Jiang Wang, iba ang wild beasts. Pero alam ko rin ang tungkol sa monsters, magagamit kasi ang Dao Meridians nila sa paggawa ng Meridian Opening Pills, kaya kahit banta sila sa mga tao, sa isang banda, mahalagang yaman din sila, pero, ano nga ba ang ferocious beasts? Sa kalagitnaan ng gubat, seryosong nagsalita si Zhang Linchuan, Junior Brother Jiang, ikaw talaga'y masinop sa pag-aaral, simple lang ang paliwanag, ang ferocious beast ay isang mailap na hayop na nadungisan ng masasamang espiritu o isang demon beast na nawala ng katalinuhan, dahil sa polusyon, wala nang silbi ang balat, balahibo, buto, at laman nito, at dahil sira na rin ang Dao Meridians nito. Hindi na rin magagamit sa paggawa ng Meridian Opening Pills. Kalma niyang ipinagpatuloy, ang problema, bukod sa pagiging walang kwenta, sobrang lakas ng mga hayop na ito sa pakikipaglaban, kaya pag pinupuksa sila, talo ka na agad, walang kapalit, kaya nga ang mga lugar kung saan sila lumilitaw ay tinatawag ding beast disasters. Ah, kaya pala, salamat sa paliwanag, mariing sagot ni Jiang Wang. Pero biglang lumingon si Zhang Linchuan, seryoso ang ekspresyon. Ngayon naman, ako ang may tanong, bakit parang ikaw lagi ang puntirya ng mga halimaw, sa Daoist Temple, sa Tangxi Town, ano bang lihim ang meron ka? Nanlaki ang mata ni Jiang sa gulat, habang nag-iipon si Zhang Linchuan ng enerhiya na anyo ng kuryente, tinuloy niya, parang ikaw talaga ang tinutumbok nila, Junior Brother, posibleng may tinatago kang lihim na umaakit sa kanila. Sa narinig, biglang napamulagat si Jiang Wang, bulong niya sa sarili, lihim ko. Ang Void Key ni Zuo Guangli lang naman ang meron ako.
Ngunit, bago pa siya makapagpatuloy, biglang pinakawalan ni Zhang Linchuan ang isang atake diretso sa kanya. Pagkatapos, nakita niya sa gilid ang isang nabaling palaso, na susunog, ebidensya ng naunang atake. Sa isang kisap mata, mariing inapakan ni Zhang Linchuan ang kabayo para maglunsad ng matinding talon, bumalat ang enerhiyang kuryente sa kanyang mga kamay. Ang kabayo, napahandusay sa lupa. Kasabay nito, sigaw ni Zhang Linchuan, "Matagal ko na kayong hinihintay. Maghanda na kayong mamatay." Nanlaki ang mata ni Jiang Wang sa gulat, "Senior Brother Zhang," pero bago pa siya makakilos, isang malabong anino ang tumalan talon sa mga kahoy sa likuran ni Jiang Wang. "Malakas to, maghiwa-hiwalay tayo," at umatras, sambit nito. Matalas ang tingin ni Jiang Wang nang lumingon siya, at sa isang iglap, mabilis na tumakbo siya, sinusundan ang misteryosong nilalang. Ang boses na to, siya yung demonyo sa silid. Sa iglap ng pagkakataon, mabilis na kumilos si Jiang Wang gamit ang kanyang teknik, Purple Chi from East Sword Art, First Kill Form the Trick is Speed. Sinalakay niya ang kalaban, subalit mabilis lang itong nakaiwas. Patuloy ang kanilang matinding habulan sa gitna ng kaguluhan, sabay sigaw ni Jiang Wang na punong-puno ng galit. "Demonyo kang mabaho, natatakot ka ba sa akin? Huwag kang tumakbo kung may tapang ka." Tumawa ng nakakaloko ang pangit na kalaban at may panunuyang sagot. "Kakekei, pinipilit mo akong magalit. Huwag mo namang sobrang pansinin ang sarili mo. Ang kinatatakutan ko ay si Zhang Linchuan na nasa tabi mo." Hindi nagpalinlang si Jiang Wang. Sa galit, muling itinaas ang espada at ginamit ang pangalawang anyo ng kanyang teknik, Purple Chi from East Sword Art, Second Kill Form the Trick is Accuracy. Pumapatay ka ng mga inosente ng walang awa, humanda ka na sa kamatayan mo. Ang atake ay bahagyang tumama sa kalaban, na napaatras at may paangas pang sambit. Magaling ang pagbato mo ng espada, pero sa huli, isa ka lang bagitong hindi pa bihasa sa Daoism, wala ka pang kakayahang gumamit ng Dao techniques. Sumiklab ang lakas ng kalaban, ang kanyang braso ay biglang lumaki at mariing nagsabi, "Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalayo ang agwat ng lakas natin." Sa isang bagsak, gamit ang teknik na Bloated Zombie Corpse, sumugod ang dambuhalang braso't kamao patungo kay Jiang Wang, pero sa kisap mata, naiwasan niya ito. Di pa tapos sa atake ang kalaban, hinila nito ang malaki niyang braso pabalik at muling inihampas kay Jiang Wang. Gamit ang espada, pinutektahan niya ang sarili at mariing nag-isip habang unti-unting tumatalsik, hindi lang lumaki ang braso, parang bato na rin ang balat nito. Ang kakayahang baguhin ang mismong esensya ng bagay, yan ang tunay na kapangyarihan ng Dao Techniques. Sa lakas ng suntok, napalipad si Jiang Wang sa isang malaking puno na nabali pa sa impact. Sa isip niya, sigurado akong may iba pa siyang Dao technique na tinatago, ang natitirang alas kulang ay ang Purple Chi from East Sword Art at ang 20 Dao Essence Orb sa Tianchong Meridian na inipon ko nitong mga nakaraang araw. Samantala, nagbabadya ng kapahamakan ng pangit na kalaban, may kasamang halakhak, humiyaw ito habang inihahanda ang dambuhalang kamao. "Kakekei, batang Daoist, huli ka na, sana matuto ka sa susunod mong buhay." Mabilis siyang umatake patungo kay Jiang Wang, pero ito'y handa. Agad ginamit ni Jiang Wang ang 3 Dao Essence, itinaas ang espada na kumikislap sa liwanag ng lila, sa isip niya. "Wala na akong ibang pagpipilian, hindi ko pwedeng paabutin, hindi ako pwedeng umurong, kailangan kong gamitin lahat ng alas at gulatang siya." At sa huling sargo, ipinalabas ni Jiang Wang ang ikatlong pamatay na teknik, Purple Chi from East Sword Art, Third Kill Form the Trick is to Pierce. Parang sinag ng kidlat ang kanyang atake, dumiretso sa dambuhalang kamao ng kalaban, walang sagabal, walang kapihil-pigil, wasak ang kamao, tuluyan ng tumama ang hustisya. Sa sandaling yun, napanganga sa gulat ang pangit na kalaban, pawisan, nanginginig, at mariing sumigaw. "Sus Mariosep, may tinatago pa pala tong bagitong to." Mabigat ang bagsak niya sa lupa, lumikha ng malakas na shockwave na yumanig sa paligid. Sabay, bumuga siya ng berdeng usok na may halong lason. Sa isip niya, nagmamadali ang paglalapat ng estratehiya. Masyadong mabagsik ang kanyang espada, hindi ako dapat dumiretso, umiwas ang pinakamainam. Agad niyang ginamit ang kanyang teknik, Rotten Corpse Poison Mist, at ang berdeng usok ay unti-unting lumaganap sa kapaligiran, natakpan nito ang buong lugar, tila isang lasong ulap na nagsilbing taguan, sabay sabing puno ng kumpiyansa. "Humph, habang nasa loob ako ng lasong hamog, pwede na akong umatake o magtanggol, humanda ka, batang Daoist, ngayon ang araw mo."
Pero sa hindi niya inaasahan, bigla siyang napaigtad sa gulat ng masilayan ng isang liwanag mula sa itaas. Sa di kalayuan, napansin niya ang kumikislap na lilang liwanag mula sa espada ni Jiang Wang. Ang ekspresyon niya, takot, gulat, halos hindi makapaniwala. Ano yun? Espada. Espada na may aura protection. Doon na ginamit ni Jiang Wang ang ika-4 na anyo ng kanyang teknik, Purple Chi from East Sword Art, 4th kill form. The trick is concentration. Lumaganap ang nakakabulag na lilang liwanag na tila sinag mula sa langit, sabay si Jiang Wang ay mariing nagwika, puno ng damdamin. 10 taon ng pagbubuo ng espada, pero ni minsan hindi pa ito ginamit sa laban. Tumitig siya ng matalim, galit na galit ang aura habang mariing sinabi. Ngayon, ipapakita ko ito sa'yo. Kasabay nito, inubos niya ang natitirang Dao Essence para sa isang huling atake. Sa isang iglap, ibinuga ni Jiang Wang ang kanyang ultimate move. Purple Chi from East Sword Art, 5th kill form. The trick is intent. Mula rito, lumitaw ang dambuhalang Divine Sword na may kumikislap na ukit sa gitna, parang nilikha ng mga Diyos ng digmaan. Sa pagkakita nito, halos mabingi ang pangit na kalaban sa sarili niyang tibok ng puso, hindi makapaniwala, sa isip niya. Pambihira, magagawa ba ito ng isang hindi pa ganap na Daoist? Pagkasunod, parang hulog ng langit, dumiretso ang Divine Sword sa kanya. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lupa at sumiklab ang pressure sa paligid. Makalipas ang isang kisap mata, ang kanyang katawan ay unti-unting nahati sa dalawa. Isang tagpo ng bangis at takot na hindi kailanman malilimutan, at sa huling eksena, nakatayo si Jiang Wang, mataas ang espada, nagliliwanag sa liwanag ng lilang apoy. Mariing nagsalita na tila tinatawag ang buong mundo, may inaapi ba rito?